Itay, hindi na po tayo magkikita, kaya kailangan kong pumunta ngayon. Biglang natigilan ang mag-asawang milyonaryong sina Alfonso at Isabela de Villa nang marinig ang mga salitang iyon. Sa harap mismo ng puntod ng kanilang yumaong anak, nakatayo ang isang batang lalaki na may pasang-pasang sanggol sa isang piraso ng tela. Siya si Marco, 11 taong gulang. Mahimbing na natutulog ang sanggol sa kanyang likuran. Walang ideya ang mag-asawa. Paano nalaman ng mga batang ito ang puntod ng kanilang anak? Bakit sinasabi nilang ito na ang huli? At paanong ang pagkikitang ito ay babago sa lahat? Walang sinuman ang nakakaalam. Bakit nga ba dinalaw ng mga batang ito ang puntod ni Miguel? Ang anak ng chairman na pumanaw, 3 taon na ang nakalilipas. Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe at like para samahan ang buhay na sumisibol. Magbatian tayo sa mga komento. Saan kayo nakikinig? Simulan na natin ang kwento ngayong araw. Tahimik ang Manila Memorial Park noong Disyembre. Dahan-dahang inakyat ni Chairman Alfonso de Villa ang bahagyang matarik na daan habang hawak ang kamay ng kanyang asawang si Isabela. Ito ang ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang anak na si Miguel. 3 taon na ang lumipas, ngunit sa tuwing pupunta sila rito, parang may isang bahagi ng kanilang puso na gumuho. Mahigpit na hawak ni Isabela ang isang bungkos ng puting bulaklak. Malamig ang kamay ni Alfonso. Pagkalagpas sa pasukan ng sementeryo, tinahak nila ang daanang nalalatagan ng mga tuyong dahon. Nasa kalagitnaan ng burol ang puntod ni Miguel, isang lugar na tahimik at nasisikatan ng araw. Ngunit habang papalapit, bumagal ang lakad ni Alfonso. May kakaiba, may nakatayo sa harap ng puntod, isang maliit na likod. Sabay na huminto sina Alfonso at Isabela. Isang batang lalaki na mukhang mga 11 taong gulang ang nakatayo roon. Sa likod niya, isang sanggol ang nakatali sa isang piraso ng tela. Tahimik na natutulog ang sanggol sa loob ng tela. Nakatitig lang ang bata sa lapida. Hindi gumagalaw. Nilingon ni Alfonso si Isabela. Gulat din ang ekspresyon ni Isabela habang nakatingin sa bata. Maingat silang lumapit, pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Lumingon ang bata. Ang kanyang maitim na mga mata ay tumama sa paningin ng mag-asawa. Walang gulat o takot sa kanyang tingin. Tanging malalim na kalungkutan ang naroon. Magandang hapon po, bati ng bata sa mahinang boses. Parang may bumara sa lalamunan ni Alfonso at hindi siya nakasagot agad. Si Isabela ang unang nagsalita. Iho, paano ka napunta rito? Para po magpaalam, maikli at tiyak ang sagot ng bata. Tiningnan ni Alfonso ang lapida. Nakaukit doon ang pangalang Miguel de Villa. Muli niyang tiningnan ang bata. Kilala mo ba ang anak namin? Tumango ang bata. Itinuro niya ang sanggol sa kanyang likuran. Sinama ko rin po ang kapatid ko. Kailangan naming magpaalam sa huling pagkakataon. Ang salitang huli ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Alfonso. Lumapit pa ng isang hakbang si Isabela. Huli? Anong ibig mong sabihin? Pupunta na po kami sa Germany. Kaya kailangan naming pumunta ngayon. Kalmado ang boses ng bata, ngunit may bahagyang panginginig. Kinabahan si Alfonso. Tila alam niya ang ibig sabihin ng pagpunta sa Germany. Aampunin ba kayo? Hindi sumagot ang bata. Bahagya lang itong yumuko. Gumalaw ang sanggol sa kanyang likod. Mabilis niyang tinapik-tapik ang likod nito. Isang ritmikong pagtapik. Muling tumahimik ang sanggol. Nag-init ang mga mata ni Isabela habang pinapanood ang eksena. Isang batang musmos na nag-aalaga ng mas musmos pang bata. Nasaan ang mga magulang ninyo? Maingat na tanong ni Alfonso. Tiningnan ng bata ang lapida bago muling tumingin kay Alfonso. Wala na po. Pumanaw na po sila. Nang marinig iyon, bumalot ang katahimikan. Hinangin ang mga tuyong sanga ng puno. Kinuyom ni Alfonso ang kanyang kamao. Naglitawan ang mga ugat sa kanyang kamay. Kayo lang dalawa ang magkasama? Hindi po. Nasa isang shelter po kami ngayon. Kalmado pa rin ang sagot ng bata. Ngunit sa likod ng kalamang iyon, ramdam ang bigat na kanyang dinadala. Kinuha ni Isabela ang kanyang panyo
at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Inilapag ni Alfonso ang mga bulaklak sa harap ng lapida. Pagkatapos ay tahimik siyang umupo sa tabi ng bata. Anong pangalan mo? Marco po. Marco de Villa. De Villa. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Alfonso. Kapareho ng apelyido ng kanyang anak. Ang pangalan po ng kapatid ko ay Sofia. Sofia de Villa. Nagkatinginan sina Alfonso at Isabela. Parehong de Villa. At eksakto nilang nahanap ang puntod ni Miguel. Masyadong maraming nagtutugma para masabing nagkataon lang. Marco, anong kaugnayan mo sa anak naming si Miguel? Matagal bago sumagot si Marco. Kinakagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mahinang boses. Inalagaan po niya kami. Sa narinig, parang hihimatayin si Alfonso. Inalagaan ni Miguel ang mga batang ito? Ano ang nangyari bago mamatay ang kanyang anak? Lumuhod si Isabela para magpantay ang kanilang mga mata. Iho, may maitutulong ba kami? Umiling si Marco. Okay lang po kami. Ngunit ang boses niya ay nagsasabing hindi siya okay. Nanginginig ito. Muling gumalaw si Sofia sa kanyang likod. Tinapik-tapik na naman ni Marco ang likod nito. Eksaktong 3 tapik sa bawat ritmo. Pinanood mabuti ni Alfonso ang galaw ng kamay na iyon. May pamilyar sa ritmong iyon. Naalala niya noong bata pa si Miguel, ganoon din ang hiling nitong pagtapik sa likod bago matulog. Dahan-dahang tumayo si Marco. Kailangan na po naming umalis. Baka mahuli kami. Sandali, Marco. Mabilis na kinuha ni Alfonso ang kanyang business card mula sa bulsa. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Kahit kailan. Tinanggap ni Marco ang card. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi siya tatawag. Salamat po. Huling beses na yumuko si Marco sa puntod. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Mahimbing pa ring natutulog si Sofia sa loob ng tela. Tahimik na pinanood ni na Alfonso at Isabela ang maliit na likod na papalayo. Bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Marco. Mabagal ang kanyang paglakad, ngunit hindi ito humihinto. Hanggang sa mawala siya sa paanan ng burol, na natili ang mag-asawa sa kanilang kinatatayuan. Si Isabela ang unang nagsalita. Mahal, ang mga batang iyon, may kakaiba. Tiningnan ni Alfonso ang lapida. Nagniningning ang pangalan ni Miguel sa sikat ng araw. Kung inalagaan sila ni Miguel, nanginginig ang boses ni Isabela. Mayroon kaya tayong hindi nalalaman? Hindi sumagot si Alfonso. May kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon bago mamatay ang kanilang anak, halos hindi sila nag-usap. Abala sila sa negosyo, at si Miguel naman ay laging sinasabing abala para iwasan sila. At isang araw, bigla na lang dumating ang balita ng isang car accident. Kailangan nating hanapin ang mga batang iyon, mariin ang boses ni Alfonso. Tumango si Isabela. Oo, kailangan natin silang hanapin. Pakiramdam ko, may dapat tayong malaman. Umalis ang mag-asawa sa sementeryo, ngunit hindi maalis sa kanilang isipan ang mukha ni Marco. At ang imahe ni Sofia na pasang-pasan sa kanyang maliit na likod. Bakit eksaktong alam ng mga batang iyon ang puntod ni Miguel? Pagkaalis sa sementeryo, ilang araw na hindi makatulog si Chairman Alfonso de Villa. Ang mukha ni Marco sa harap ng puntod ay laging sumasagi sa kanyang isipan. Ganoon din ang kanyang asawang si Isabela. Habang kumakain, bigla na lang siyang matutulala habang nakatingin sa labas. Sa 3 araw, si Alfonso ang unang nagsalita. Mahal, kailangan nating puntahan ang mga batang iyon. Tumango si Isabela. Iyon din ang iniisip ko. Hindi ako mapakali. Nag-hire si Alfonso ng tao para hanapin si Marco. Makalipas ang 2 araw, may tumawag. Nakuha na ang address ng shelter kung saan nanunuluyan ang mga bata. Nagmamadaling sumakay sa kotse sina Alfonso at Isabela. Ang shelter ay nasa labas ng Maynila. Isang luma at 3 palapag na gusali. Ipinark nila ang kotse at nagtungo sa pasukan. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng disinfectant
Makipot at madilim ang pasilyo. Nakita nila ang pinto ng opisina. Kumatok si Alfonso. Pasok. Isang boses ng babae sa katanghaliang gulang ang narinig. Pagpasok, isang babaeng nakaupo sa desk ang tumingala. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Hinahanap po namin ang magkapatid na Marco at Sofia de Villa. Nanginginig ang boses ni Alfonso. Sandaling sinuri ni Miss Cruz ang mag-asawa. Kaano-ano po nila kayo? Hindi po, pero kakilala po namin ang taong may kaugnayan sa kanila. Bahagyang sumimangot si Miss Cruz. Ganoon po ba? Sandali lang po. Hinalungkat niya ang isang file cabinet. Matapos ang ilang sandali, may kinuha siyang isang folder. Magkapatid na Marco at Sofia. Tama po, wala na po silang mga magulang. Narinig po namin na aampunin na sila papuntang Germany. Tumango si Miss Cruz. Opo, nakatakda na po silang ipadala roon. Gaano po katagal bago iyon mangyari? Wala pa pong eksaktong petsa. Pero halos kumpleto na po ang mga papeles. Ibinaba ni Miss Cruz ang folder. Sa totoo lang po, mas makakabuti sa mga bata kung sa ibang bansa sila mapupunta. Anong ibig ninyong sabihin? Kaysa maghintay sila rito ng matagal, mas mabuti nang mapunta sila sa isang mabuting pamilya. Maganda rin po ang kondisyon ng pamilya sa Germany. Kinuyom ni Alfonso ang kanyang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Maaari po ba naming makita ang mga bata? Nag-atubili sandali si Miss Cruz bago tumayo. Sandali lang po. Itatanong ko. Lumabas siya ng opisina. Nagkatinginan sina Alfonso at Isabela. Namumula na ang mga mata ni Isabela. Makalipas ang 5 minuto, bumalik si Miss Cruz. Nasa playroom po sila sa second floor. Ihahatid ko po kayo. Inakyat nilang 3 ang makipot na hagdanan. Kumakalansing ito sa bawat hakbang. Nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag ang playroom. Pagbukas ng pinto, ilang bata ang nakita nila. At sa tabi ng bintana, nandoon si Marco. Pasan-pasan pa rin niya si Sofia sa isang piraso ng tela. Nakatingin si Marco sa labas. Nang pumasok sina Alfonso at Isabela, lumingon si Marco. Nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang nagbago ang tingin ni Marco. Ngunit agad din itong bumalik sa pagiging walang ekspresyon. Marco, maingat na lumapit si Isabela. Umatras si Marco ng isang hakbang. Gumawa ng maliit na ingay si Sofia sa kanyang likod. Mabilis na tinapik-tapik ni Marco ang likod nito. 3 beses. Sa eksaktong ritmo, muling tumahimik si Sofia, nanikip ang dibdib ni Alfonso habang pinapanood sila. Marco, kami yung nagkita sa sementeryo. Hindi sumagot si Marco. Nakatitig lang siya sa sahig. Sumingit si Miss Cruz. Hindi po talaga gaanong nagsasalita si Marco. Simula nang dumating siya rito, halos hindi na po. Bakit po ganoon? Hindi ko po alam. Baka po may trauma. Lumuhod si Isabela para magpantay ang kanilang mga mata. Marco, naaalala mo ba kami? Hindi pa rin sumagot si Marco, ngunit patuloy na gumagalaw ang kanyang kamay. Tinatapik-tapik niya ang likod ni Sofia, isang ritmong hindi humihinto. Tiningnan ni Alfonso si Sofia. Bahagyang nakita ang mukha ng sanggol sa loob ng tela, isang maliit at maputlang mukha. Ilang taon na po si Sofia? 3 taon na po. Bata pa kaya kailangan pa ng maraming alaga. Bumuntong hininga si Miss Cruz. Laging pasan-pasan ni Marco. Kahit sabihan mong ibaba, ayaw makinig. Bakit po kaya? Ewan ko po. Baka ayaw niyang mawalay. Lumapit si Alfonso kay Marco ng isang hakbang. Marco, may maitutulong ba kami? Sa unang pagkakataon, tumingala si Marco at nagsalita sa mahinang boses. Wala po. Isang salita lang, ngunit mabigat ang kahulugan nito. Pinigilan ni Isabela ang kanyang mga luha, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Marco, pwede bang makita si Sofia? Umiling si Marco. Umatras pa siya ng isang hakbang. Isang kilos na tila pinoprotektahan si Sofia sa kanyang likod. Sabi ni Miss Cruz, hindi po talaga ipinapahawak ni Marco si Sofia sa iba. Kahit kumakain o natutulog,
laging yakap. Paano po kung naliligo? Kahit po noon, inilalapag niya sa tabi niya at binabantayan. Huminga ng malalim si Alfonso. Isang batang musmos na ganito kung protektahan ng kapatid. Paano po pala ang nangyari sa mga magulang nila? Maaga pong namatay ang ina. At hindi raw po nila kilala ang ama. Wala po bang kamag-anak? Wala po. Walang sinumang makontak. Nagkatinginan sina Alfonso at Isabela. Bumagabag sa kanila ang salitang hindi kilala ang ama. Maaari po bang malaman kung paano sila napunta rito? Binuklat ni Miss Cruz ang isang folder. Dumating po sila 3 taon na ang nakalipas. 8 taong gulang si Marco noon at kapapanganak pa lang ni Sofia. 3 taon na ang nakalipas. Ang taon kung kailan namatay si Miguel, nanlamig ang buong katawan ni Alfonso. Wala na po bang ibang detalye? Hanggang dyan lang po ang alam namin. Personal information na po kasi. Isinara ni Miss Cruz ang folder. Tiningnan ni Alfonso si Marco. Nakatitig pa rin ito sa sahig. Bahagyang nanginginig ang kanyang maliit na balikat. Marco, babalik kami, sabi ni Isabela. May kung anong gustong sabihin ang kanyang mga mata. Pero hindi niya ito binigkas. Lumabas sina Alfonso at Isabela sa playroom. Habang pababa ng hagdan, walang nagsalita sa kanila. Kahit nang makasakay sa kotse, matagal na katahimikan ang namayani. Si Isabela ang unang nagsalita. Mahal, ang mga batang iyon, may kakaiba talaga. Hinigpitan ni Alfonso ang hawak sa manibela. Ang panahon ng pagkamatay ni Miguel at pagdating ng mga bata sa shelter ay pareho. Kung ganoon, posibleng, hindi na ituloy ni Isabela ang sasabihin. Ngunit, iisa lang ang nasa isip nilang dalawa. Posible kayang anak ni Miguel ang mga batang iyon? Kailangan nating alamin. Mariin ang boses ni Alfonso. Kailangan nating malaman ang eksaktong relasyon ng mga bata kay Miguel. Tumango si Isabela. Dahan-dahang umalis ang kotse sa shelter. Unti-unting lumayo ang imahe ng gusali sa salamin. Ngunit sa isip ni Alfonso, hindi maalis ang tingin ni Marco at ang desperadong pagprotekta niya kay Sofia. Ano ba talaga ang nangyari sa mga batang iyon? Pagbalik sa mansyon, dumiretso si Alfonso sa kanyang study. Habang paakyat sa marmol na hagdanan, huminga siya ng malalim. Pagbukas ng pinto ng study, bumungad ang mga estanteng puno ng mga dokumento. Si Alfonso ang chairman ng De Villa Group, isang malaking logistics company. Isang kumpanyang itinayo niya sa loob ng 40 taon. Umupo siya sa kanyang desk at kinuha ang telepono. Mr. Santos, pumunta ka rito sandali. Pagkalipas ng 5 minuto, kumatok at pumasok si Mr. Santos. 30 taon na niyang kanang kamay. Chairman, pinapatawag niyo po ako? Kailangan mong mag-imbestiga tungkol kay Miguel. Mabigat at malalim ang boses ni Alfonso. Tumango si Mr. Fard Santos. Ano po ang kailangan kong imbestigahan? Alamin mo lahat ng ginawa ni Miguel 3 taon na ang nakalipas bago siya mamatay. Saan siya nakatira? Sino ang mga nakasama niya? Lahat masusunod po. Nagsulat si Mr. Santos sa kanyang notepad. At imbestigahan mo rin ang mga batang sina Marco at Sofia de Villa. Nasa isang shelter sila ngayon. May kaugnayan po ba sila kay Sir Miguel? Hindi sumagot si Alfonso. Tumingin siya sa labas ng bintana at kinuyom ang kamao. Naglitawan ang mga ugat sa kanyang kamay. Bilisan mo. Opo, Chairman. Pagkaalis ni Mr. Santos, naiwan si Alfonso. Ang malawak na study ay tila mas lalong tumahimik. Nakita niya ang larawan ni Miguel na nakasabit sa dingding. Isang masayang mukha ng isang binatang nasa mid-20s. Matagal na tinitigan ni Alfonso ang larawan. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Sa sala, nakaupo si Isabela sa sofa. Ang malawak na sala ay tahimik, mataas ang kisame at malalaki ang mga bintana. Ngunit walang init ng tahanan na mararamdaman. Tahimik na naglilinis ang isang kasambahay. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at binuksan ang photo album ni Miguel. Puno ito ng mga larawan
Noong bata pa siya, dahan-dahan niyang iniswipe ang screen. 5 taong gulang, 10 taong gulang, 20 taong gulang. Bigla siyang huminto. Ang huli nilang family picture, 3 taon na ang nakalipas, noong Pasko. Pilit na ngumingiti ang tatlo sa kanila. Kahit noon, may tinatago na sa ekspresyon ni Miguel. Ibinaba ni Isabela ang cellphone. Naninikip ang kanyang dibdib. Makalipas ang 2 araw, pumasok si Mr. Santos sa study. May dala siyang makapal na folder. Chairman, narito na po ang resulta ng investigasyon. Agad na kinuha ni Alfonso ang folder. Umakyat na rin si Isabela sa study. Umupo silang tatlo sa paligid ng mesa. Binuklat ni Mr. Santos ang unang pahina. Si Sir Miguel po ay nakatira sa isang condominium sa Quezon City simula 3 taon na ang nakalipas. Quezon City? Kumunot ang noo ni Alfonso. 30 minuto lang mula sa bahay natin? Bakit siya mag-isang tumira doon? Hindi lang po iyon. Binuklat ni Mr. Santos ang susunod na pahina. May mga record po na kasama niya ang mga bata doon. Sabay na napahinto sa paghinga sina Alfonso at Isabela. Sigurado ka ba? Opo. Mayroon din po tayong testimonya mula sa mga kapitbahay. Inilabas ni Mr. Santos ang transcript ng testimonya. Sinasabi po na si Sir Miguel ay kasama ang isang batang lalaki at isang sanggol. Nanginginig ang kamay ni Isabela. Namuti ang dulo ng kanyang mga daliri na nakahawak sa folder. Kung ganoon, sina Marco at Sofia nga. Opo, sila po ang mga batang kasama ni Sir Miguel. Sumandal si Alfonso sa kanyang upuan. Kumalansing ang upuan. Anong nangyari sa ina? Ayon po sa investigasyon, isang babaeng nagngangalang Maria Reyes. Pumanaw po siya 3 taon na ang nakalipas. Ang sanhi po ng pagkamatay ay car accident matapos manganak. Ilang araw pa lang po si Sofia noon. Binuklat ni Mr. Santos ang susunod na pahina. Pagkamatay po ni Miss Reyes, si Sir Miguel na po ang mag-isang nagpalaki sa 2 bata. Hinampas ni Alfonso ang mesa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Hindi po namin tiyak iyon, pero maingat na nagpatuloy si Mr. Santos. Ayon po sa testimonya ng mga kapitbahay, labis po ang pagmamahal ni Sir Miguel sa mga bata. Kung paano, maaga siyang gumigising para alagaan si Sofia, ihatid si Marco sa eskwela, habang nagtatrabaho pa rin sa kumpanya. Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Tumulo ang kanyang mga luha. Binuklat ni Alfonso ang susunod na pahina. Naroon ang kopya ng mga dokumentong iniwan ni Miguel. Mga papeles tungkol sa adoption. Ano ito? Ito po ang mga papeles na sinimulan ni Sir Miguel. Tila po sinusubukan niyang pigilan na ipadala ang mga bata sa ibang bansa. Binasa ng mabuti ni Alfonso ang mga dokumento. Sulat kamay ito ni Miguel. Nakita niya ang malinis na pagsulat. Paulit-ulit na nakasulat ang pangungusap na kailangang protektahan ang mga bata. May salungguhit pa. Bakit ginawa ito ni Miguel? Marahil po ay dahil sa responsibilidad na naramdaman niya, sabi ni Mr. Santos. Ang relasyon po ni Miss Reyes at ni Sir Miguel ay hindi malinaw. Ngunit hanggang sa huli, sinubukan ni Sir Miguel na protektahan ang mga bata. Dahan-dahang ibinaba ni Alfonso ang mga papeles. Nanginginig ang kanyang kamay. Paano nangyari ang aksidente? 3 taon na po ang nakalipas, Enero. Habang pauwi mula sa trabaho, naaksidente po siya. Dahil sa pagod at antok, bumaba ang boses ni Mr. Santos. Ayon po sa record ng dashcam, labis na pagod ang sanhi, humagulgol si Isabela. Mag-isa niyang pinasan ang lahat. Hinawakan ng mahigpit ni Alfonso ang kamay ng asawa. Malamig at nanginginig ang kanilang mga kamay. Anong nangyari sa mga bata pagkatapos noon? Ipinadala po sila sa shelter dahil wala po silang kamag-anak. Binuklat ni Mr. Santos ang huling pahina at kamakailan lang, nagsimula na po ang proseso ng adoption papuntang Germany. Gaano katagal pa? Wala pa pong eksaktong petsa, pero halos tapos na po ang mga papeles.
Huminga ng malalim si Alfonso. Naninikip ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, malapit nang umalis ang mga bata? Opo. Katahimikan ang bumalot. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Si Isabela ang unang nagsalita. Mahal, anong dapat nating gawin? Tumingin si Alfonso sa labas ng bintana. Nakita niya ang malawak na hardin, maayos na damuhan at isang fountain. Ngunit wala sa mga iyon ang pumasok sa kanyang paningin. Mr. Santos, may isa pa akong ipapagawa. Sabihin niyo lang po, posible bang kumuha ng DNA test? Nag-atubili sandali si Mr. Santos. Sa legal na paraan po, kailangan ng pahintulot ng guardian. Pero, gagawa po ako ng paraan. Kailangan po nating makasiguro. Sige, Chairman. Inayos ni Mr. Santos ang mga papeles at lumabas. Naiwan muli ang mag-asawa sa study. Tahimik na umiiyak si Isabela. Niyakap ni Alfonso ang asawa. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Dumating ang hapunan. Nakahain ang pagkain sa malawak na hapagkainan. Ngunit hindi ito ginalaw ng mag-asawa. Wala silang ganang kumain. Bakit kaya hindi sinabi sa atin ni Miguel? Tanong ni Isabela. Kinuha ni Alfonso ang baso at uminom ng tubig. Marahil natakot siyang tutulan natin. Biglang naalala ni Alfonso ang sinabi ni Miguel noong nabubuhay pa ito. Itay, may mas nakakatakot pa sa pera sa mundo. Noon, hindi niya naintindihan. Pero ngayon, tila naiintindihan na niya. Sa sandaling malaman na may mga bata, may mga taong titingnan sila hindi bilang tao, kundi bilang pera. Alam iyon ni Miguel. Tinakpan ni Isabela ang kanyang bibig habang nagtatanong. Pero paano niya naitago iyon ng ganoon katagal? Nag-isip sandali si Mr. Santos bago maingat na nagsalita. Si Sir Miguel po. Ni minsan, hindi niya ipinakilala ang mga bata bilang sarili niyang anak. Sa kumpanya, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, sinabi niya lang na pansamantala niyang inaalagaan ang mga anak ng isang kakilala. Binuklat ni Mr. Santos ang isang papel. Mga medical records, daycare, eskwelahan, lahat po ay hindi nakapangalan sa kanya, kundi sa ibang tao. Minsan, gumamit siya ng ibang pangalan at minsan naman, kaunting impormasyon lang ang iniiwan. Napalunok si Alfonso. Ibig sabihin, nabuhay si Miguel na tila binura ang sarili niyang pagkatao. Tumango si Mr. Santos. Opo. Para protektahan ang mga bata. Hindi bilang anak ng chairman, kundi bilang isang walang pangalang tagapag-alaga. Nang matapos ang mga salitang iyon, sandaling katahimikan ang namayani sa silid. Hindi makapagsalita si Isabela, nakatitig lang sa mga papeles. Dahan-dahang tumingala si Alfonso. Kailan sila ipinasok sa shelter? Muling tiningnan ni Mr. Santos ang mga papeles. Pagkatapos po mismo ng aksidente ni Sir Miguel. 3 taon na po ang nakalipas, eksakto po noon. Natigilan ang kamay ni Alfonso sa ibabaw ng mesa. Ngayon, lahat ng piraso ay nagtugma. Sa sandaling pumanaw si Miguel, sabay na naiwan ang mga bata sa mundo. Huminto sandali si Mr. Santos bago maingat na nagpatuloy at mayroon pong record na paulit-ulit na hiniling ni Sir Miguel sa mga taong nakapaligid sa kanya na huwag ipaalam sa inyo. Bakit? Basag ang boses ni Alfonso. Inabot ni Mr. Santos ang isang piraso ng papel na may sulat. Kapag nalaman nila, manganganib ang mga bata. Gagamitin sila ng kuya ni Maria para manghikil ng pera. Sa sandaling mabasa ang pangungusap na iyon, nang hina ang mga tuhod ni Isabela. Hindi maalis ni Alfonso ang tingin sa sulat. Ngayon, naiintindihan na niya ang katahimikan ni Miguel. Hindi dahil hindi siya nagtiwala sa kanyang mga magulang, kundi dahil alam niyang sa sandaling malaman nila, magiging apo ng Chairman Alfonso de Villa, ang mga bata at magiging target ng kung sino, hindi iyon pinili ni Miguel. Para protektahan ang mga bata, napilitan siyang itago sila kahit sa sarili niyang mga magulang. Noong nahihirapan ang anak natin,
Wala tayo sa tabi niya. Pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha. Matagal na nakaupo ang mag-asawa nang walang imik. 10:00 na ng gabi. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Alfonso. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mukha ni Miguel at ang imahe ni Marco na pasang-pasan si Sofia. Bandang 4:00 ng madaling araw, nakapagdesisyon si Alfonso. Anuman ang mangyari, kailangan niyang kunin ang mga bata. Ang mga batang sinubukang protektahan ni Miguel, ngayon ay sila na ang dapat magprotekta. Ano nga ba ang kahulugan ni na Marco at Sofia kay Miguel? 1 linggo ang lumipas. Muling pumasok si Mr. Santos sa study. May dala siyang isang sobre. Tumayo si Alfonso mula sa kanyang upuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Chairman, narito na po ang resulta. Inabot ni Mr. Santos ang sobre. Nanginginig na tinanggap ni Alfonso ang sobre. Pumasok na rin si Isabela sa study. Magkatabi silang nakatayo habang tinitingnan ang sobre. Dahan-dahang binuksan ni Alfonso ang sobre. Isang papel ang lumabas mula sa loob. Isang DNA test result. Natigilan ang mga mata ni Alfonso sa mga numero. Paternity probability? 99.9%. Parehong sina Miguel at Marco at Miguel at Sofia ay may kumpirmadong biological na relasyon. Muntik nang mahulog ang papel mula sa kamay ni Alfonso. Mabilis itong sinalo ni Isabela. Mahal, nanginginig ang boses ni Isabela. Habang tinitingnan ang papel, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Mga apo natin sila! Mga anak ni Miguel! Napaupo si Alfonso sa sofa. Nang hina ang kanyang mga tuhod. 40 taon niyang itinayo ang kumpanya. Bilyon-bilyong pisong kontrata ang hinawakan niya nang walang kaba. Ngunit ngayon, sa harap ng isang piraso ng papel, gumuho siya. Marco, Sofia, basag ang boses ni Alfonso. Umupo si Isabela sa tabi ng asawa at hinawakan ang kamay nito. Malamig at nanginginig ang kanilang mga kamay. Tahimik na naglagay si Mr. Santos ng isang basong tubig. Matapos ang ilang sandali, tumingala si Alfonso. Mr. Santos, ano na ang sitwasyon ng mga bata? Yun nga po, sumeryoso ang mukha ni Mr. Santos. Tumawag po ang shelter kaninang umaga. Anong sabi? Nagsimula na raw po ang paghahanda para sa pag-alis ng mga bata. Biglang tumayo si Alfonso. Ano? Tapos na po ang huling usapan sa pamilya sa Germany? Tumayo rin si Isabela. Namutla ang kanyang mukha. Kailan po sila aalis? Wala pa pong eksaktong petsa. Ngunit nagsimula na po ang pre-departure preparations. Lumapit si Alfonso sa desk at kinuha ang telepono. Tawagan mo ang shelter ngayon din. Masusunod po. Tinawagan ni Mr. Santos. Ilang sandali pa, nakausap na niya si Miss Cruz. Si Chairman Alfonso de Villa po mismo ang kakausap sa inyo. Ipinasa ang telepono kay Alfonso. Ako si Alfonso de Villa. Gusto kong makipag-usap tungkol sa magkapatid na Marco at Sofia. Sa kabilang linya, narinig ang boses ni Miss Cruz. Chairman, kayo po yung bumisita rito dati, hindi po ba? Oo, ako nga. Narinig ko pong nagsimula na ang paghahanda sa pag-alis ng mga bata. Opo, tama po. Hindi ba maaaring ipahinto muna? Hindi po iyon madali. Nagpapatuloy na po ang mga papeles. Huminga ng malalim si Alfonso. Pupunta ako dyan mismo. Pwede po ba kayo ngayong hapon? Opo, pwede po. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Alfonso si Isabela. Puntahan na natin sila. Sige. Nagmamadaling umalis ang mag-asawa sa mansyon. Naghihintay na ang driver. Sa loob ng kotse, walang nagsalita sa kanila. Mahigpit lang nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Dumating sila sa shelter bandang 2:00 ng hapon. Naghihintay si Miss Cruz sa opisina. Tuloy po kayo, Chairman. Diretsuhin na po natin. Inilabas ni Alfonso ang DNA test result mula sa kanyang briefcase. Tinanggap at binasa ni Miss Cruz ang dokumento.
Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo po ba ito? Oo, sigurado. Sina Marco at Sofia ay mga tunay na anak ng aking anak. Dahan-dahang ibinaba ni Miss Cruz ang papel. Kung ganoon, kayo po ang kanilang lolo at lola. Tama, tumayo si Isabela. Kaya't itigil ninyo po ang kanilang pag-alis. Kami na po ang kukuha sa kanila. Nagpakita ng pag-aalala si Miss Cruz. Ngunit malayo na po ang narating ng proseso. Maaari namang itigil ang proseso, hindi po ba? Hindi po ganoon kadali. Nakapaghanda na rin po ang panig ng Germany. Kinuyom ni Alfonso ang kanyang kamao. Ayon sa batas, kung may lumitaw na kamag-anak, maaaring kanselahin ang adoption, hindi ba? Totoo po iyon. Pero, ang mayroon nag-atubili si Miss Cruz. Mayroon po kasing isang problema. Anong problema? Bago po sila umalis, may proseso po ng paglipat sa kanila sa ibang facility. Namutla ang mukha ni Isabela. Ibang facility? Opo, isang pre-departure facility. Doon po gagawin ang huling medical check-up at paperworks. Ibig sabihin, ililipat sina Marco at Sofia? Opo, at magkahiwalay po sila dahil sa kanilang edad. Nanlamig ang buong katawan ni Alfonso. Alam po ba ito ni Marco? Hindi pa po namin sinasabi ng direkta. Pero tila nakakaramdam na po siya. Kailan po sila ililipat? Darating po ang abiso ngayong linggo. Sa sandaling iyon. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa pasilyo. Ayoko! Hindi ako sasama! Boses iyon ni Marco. Nagmamadaling lumabas sina Alfonso at Isabela sa opisina. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Marco. Pasan-pasan pa rin niya si Sofia. Isang staff ang sumusubok na pakalmahin siya. Marco, kumalma ka. Hindi pa naman sigurado. Sinungaling! Narinig ko lahat! Nanginginig ang boses ni Marco. Ngunit malinaw ang galit na naroon. Sabi niyo, paghihiwalayin kami ni Sofia, hindi ba? Hindi ako papayag. Nakasandal si Marco sa pader. Isang kilos na pinoprotektahan si Sofia, nagsimulang umiyak ang sanggol sa kanyang likod. Waa! 3 beses, 4 na beses, tuloy-tuloy. Ngunit patuloy na umiiyak si Sofia. Sinubukang lumapit ni Isabela. Marco, kami ito. Naaalala mo ba? Umiling si Marco. Pare-pareho lang kayo. Magsasabi kayo ng maganda, pero sa huli, paghihiwalayin niyo rin kami. Hindi! Kami! Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Marco. Umalingaunggaw ang kanyang boses sa buong pasilyo. Huminto si Alfonso. Nakita niya ang tingin ni Marco. Isang tingin na puno ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi iyon isang ekspresyon na dapat makita sa isang 11 taong gulang. Dahan-dahang lumapit si Miss Cruz. Marco, bumalik na muna tayo sa kwarto. Hindi maganda ito. Ayoko. Pag bumalik ako, kukunin niyo si Sofia. Basag ang boses ni Marco. Patuloy na umiiyak si Sofia. Hindi humihinto ang kamay ni Marco sa pagtapik. Ngunit nagugulo na ang ritmo. Kinuyom ni Alfonso ang kanyang mga kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Sino ang gumawa nito sa batang ito? Ang mundo? O sila mismo? Umiiyak na nakatayo si Isabela. Gusto niyang yakapin ang kanyang apo, ngunit hindi siya makalapit. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang bumalik si Marco sa kanyang kwarto. Mabagal ang kanyang paglakad, ngunit tuwid ang kanyang likod. Isang determinasyon na protektahan si Sofia. Bumalik sina Alfonso at Isabela sa opisina. Bumuntong hininga si Miss Cruz. Lagi na po siyang ganyan nitong mga nakaraang araw. Tila may naramdaman na si Marco. Natural lang iyon. Mawawalay siya sa kapatid niya. Malamig at mariin ang boses ni Alfonso. Kami ang kukuha sa kanila. Anuman ang legal na proseso, kukunin namin sila. Ngunit magtatagal po iyon. Gaano katagal? Minimum po ng 2 linggo hanggang 1 buwan. 1 buwan? Baka nakaalis na ang mga bata noon. Hindi nakasagot si Miss Cruz.
Nilingon ni Alfonso si Mr. Santos. Tawagan mo ang legal team. Magpulong tayo ngayong gabi para gumawa ng plano. Masusunod, Chairman. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay mabigat. Nakatingin lang si Isabela sa labas ng bintana. Namumugto ang kanyang mga mata. Nakapatong ang mga kamao ni Alfonso sa kanyang tuhod. Nakapikit. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Marco. Hindi ako papayag. Ang sigaw na iyon ay tumutusok sa kanyang puso. Pagdating sa mansyon, hindi agad bumaba ang mag-asawa. Matagal silang nanatili sa loob. Si Isabela ang unang nagsalita. Mahal, hindi naman natin sila mawawala. Hindi ba? Hinawakan ni Alfonso ang kamay ng asawa. Hindi mangyayari iyon. Pipigilan ko. Ngunit nanginginig din ang kanyang boses. Magagawa kaya nilang protektahan ang mga bata sa tamang oras? Noong gabing iyon, ipinatawag ni Alfonso ang legal team sa mansyon. 5 abogado ang nagtipon sa conference room. Lahat ay miyembro ng legal team ng De Villa Group. Ipapaliwanag ko ang sitwasyon. Inilapag ni Alfonso ang DNA test result sa mesa. Ang 2 batang ito ay mga apo ko. Ngunit kasalukuyan silang nasa proseso ng adoption papuntang Germany. Pinagpasapasahan ng mga abogado ang mga dokumento. Nagsalita ang team leader. Chairman, dahil kumpirmado na po na kamag-anak kayo, maaari po nating ipahinto ang adoption ayon sa batas. Gaano katagal? Minimum po ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Kinuyom ni Alfonso ang kamao. Masyadong matagal ang 1 buwan. Gagawin po namin ang lahat para mapabilis. Pero ang legal na proseso po ay gumawa kayo ng paraan. Kailangan. Tumango ang mga abogado. Nagpatuloy ang pulong hanggang 2:00 ng madaling araw. Naghintay si Isabela sa sofa sa sala. May hawak siyang tasa ng tsaa, ngunit hindi niya ito ininom. Lumamig na lang ito sa kanyang kamay. Nang lumabas si Alfonso mula sa conference room, tumayo si Isabela. Anong nangyari? Gagawin daw nila ang lahat, pero magtatagal. Tahimik na nakatayo ang mag-asawa. Ang malawak na sala ay tila mas lalong tumahimik. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Alfonso. Si Mr. Santos, Chairman, may emergency po. Anong nangyari? Tumawag po ang shelter. May lumitaw daw pong kamag-anak mula sa panig ng ina. Biglang tumayo si Alfonso. Kamag-anak? Isang lalaki po na nagpapakilalang kapatid ni Miss Maria Reyes. Nasaan siya ngayon? Nasa shelter na po. Pupunta ako dyan. Nagmamadaling sumakay sa kotse sina Alfonso at Isabela. Mabilis na nagmaneho ang driver papunta sa shelter. Pagdating, may narinig silang boses mula sa labas ng opisina. Siyempre kami ang dapat kumuha sa mga bata. Boses ng isang lalaki. Binuksan ni Alfonso ang pinto ng opisina. Isang lalaking nasa mid-40s ang nakatayo. Nakasuot ng mamahaling suit, ngunit tila hindi bagay sa kanya. May kasama siyang isa pang babae. Sino kayo? Tanong ni Alfonso. Lumingon ang lalaki. Ako si Rico Reyes, kapatid ni Maria. Ganoon ba? Ako, si Alfonso de Villa. Sandaling natigilan si Rico. Tila pamilyar sa kanya ang pangalan. Kayo po ang chairman ng De Villa Group? Ako nga. Sandaling nataranta si Rico. Ngunit agad niyang binago ang kanyang kilos. Bakit po kayo narito, chairman? Ako dapat ang magtanong niyan. Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Dahil mga pamangkin ko sila. Saan kayo sa loob ng 3 taon? Malamig at matalas ang boses ni Alfonso. Nautal si Rico. May mga dahilan lang po. Anong dahilan? Mga personal na bagay po. Sumingit si Miss Cruz. Sa totoo lang po, ngayon lang tumawag si Mr. Reyes. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, ni minsan hindi kayo nagpakita? Opo, tama po. Tiningnan ni Alfonso si Rico ng diretsyo. Tapos bigla kayong lilitaw para kunin ang mga bata? Natigilan si Rico. Ang babaeng katabi niya ang sumagot. Dahil kadugo po namin sila? Natural lang iyon. Kung kadugo, bakit niyo pinabayaan sa loob ng 3 taon?
Matalas na tanong ni Isabela. Pinunasan ni Rico ang noo gamit ang panyo. Pinagpapawisan siya. Ngayon po, gusto kong managot. Talaga bang iyan ang intensyon nyo? Lumapit si Alfonso. Oh, may iba kayong dahilan. Natigilan si Rico. Ano pong ibig niyong sabihin? Narinig ko na kapag natuloy ang adoption sa Germany, may makukuhang adoption fee. Gulat na napatingin si Miss Cruz kay Alfonso. Nanigas ang mukha ni Rico. Hindi po totoo iyan. Hindi totoo? Kumuha si Alfonso ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Mga impormasyong inimbestigahan ni Mr. Santos. Mr. Reyes, nabalitaan kong malaki ang utang nyo dahil sa pagkalugi ng negosyo nyo? Namutla ang mukha ni Rico. Papaano nyo? At noong nakaraang linggo, sinubukan niyong baguhin ang mga papeles ng adoption, tama ba? Ano po? Gulat na tanong ni Miss Cruz. Binuklat ni Alfonso ang mga papeles. Sinubukan niyong pekehin ang consent form ng guardian para mas mapabilis ang adoption. Hindi na nakapagsalita si Rico. Nanginginig ang kanyang mga labi. Gusto niyo lang gamitin ang mga bata, malamig ang boses ni Alfonso. Umatras si Rico. Nagkakamali po kayo. Ako. Lumabas kayo. Kung hindi kayo aalis ngayon din, tatawag ako ng pulis. Nagkatinginan si Rico at ang kasama niyang babae. Pagkatapos ay nagmamadali silang lumabas ng opisina. Nang magsara ang pinto, nakahinga ng maluwag si Miss Cruz. Hindi ko po alam na ganoong klase pala siyang tao. Maaaring may lumitaw pang mga taong tulad niya, sabi ni Alfonso. Kami na ang magpoprotekta sa mga bata. Ngunit sa legal na paraan, magtatagal po. Sabihin niyo lang po. Pakiusap, i-delay niyo ang pag-alis ng mga bata hanggat maaari. Nagpakita ng pag-aalala si Miss Cruz. Wala po sa kapangyarihan ko iyan. Nakikiusap po ako. Yumuko rin si Isabela. Parang awa niyo na po. Matagal na nag-isip si Miss Cruz bago nagsalita. Gagawin ko po ang lahat. Ngunit hindi ko po maipapangako. Salamat po. Paalis na sana ang mag-asawa nang may narinig silang ingay mula sa dulo ng pasilyo. Bitawan niyo ako! Sabi ng bitawan niyo ako. Boses iyon ni Marco. Nagmamadaling tumakbo sina Alfonso at Isabela. Sa may pasukan, nakatayo si Marco. 2 staff ang nakahawak sa kanya. Mas hinigpitan ni Marco ang yakap kay Sofia. Halos mapunit na ang tela. Marco, kumalma ka. Mapanganib sa labas. Ayoko. Kung mananatili ako rito, kukunin niyo si Sofia. Basang-basa ng luha at pawis ang mukha ni Marco. Umiiyak si Sofia. Isang kamay ni Marco ang tumatapik sa likod ni Sofia. Ngunit gulong-gulo na ang ritmo. Nanginginig na kamay ang patuloy na tumatapik, ngunit hindi na tama. Sinubukang lumapit ni Isabela. Marco, kami ito. Sinungaling kayong lahat. Ganyan din ang sabi ng mga taong iyon kanina. Umatras si Marco. Isinandal ang likod sa pader at niyakap si Sofia. Parang pinupunit ang puso ni Alfonso. Gaano karaming pagtataksil ang naranasan ng batang ito? Marco, iba kami. Lumuhod si Alfonso para magpantay ang kanilang mga mata. Kami ang lolo at lola mo. Umiling si Marco. Wala kaming lolo at lola. Wala kaming kahit sino. Mayroon. Nandito kami. Lumuhod din si Isabela. Tumulo ang kanyang mga luha. Marco, Sofia, mga apo namin. Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Ang kanyang kamay ay patuloy na tumatapik sa likod ni Sofia. Ang magulong ritmo ay lalong bumibilis. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Marco sa mahinang boses. Talaga pong hindi niyo kami paghihiwalayin? Hinding-hindi namin kayo paghihiwalayin. Mariin ang boses ni Alfonso. Pangako. Dahan-dahang lumayo si Marco sa pader. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Dinala siya ng mga staff sa kanyang kwarto. Pinanood ni na Alfonso at Isabela ang kanyang likod. Nanginginig ang maliit na balikat ni Marco. Pabalik sa kotse, nagsalita si Alfonso. Mr. Santos, tingnan mong muli ang mga iniwan ni Miguel. Ano po ang hinahanap ninyo?
Malamang may iniwan siyang tungkol sa mga bata. Dapat mayroon. Desperado ang boses ni Alfonso. Gusto niyang malaman kung bakit ganoon na lang kung protektahan ng kanyang anak ang mga bata. Nasa huling alaala kayang iniwan ni Miguel ang sagot? 4 na araw ang lumipas. Muling dumating si Mr. Santos. May dala siyang isang transparent na plastic bag. Sa loob, may isang lumang cellphone. Chairman, ito po ang cellphone na ginamit ni Sir Miguel. Kinuha ito ni Alfonso. Ito ang cellphone na nakuha mula sa lugar ng aksidente. 3 taon na ang nakalipas, basag ang screen at hindi na bumubukas. Bakit ito? Ipinagawa ko po sa isang tech. Kaya raw pong i-recover ang data. Nanginginig ang kamay ni Alfonso. Umakyat na rin si Isabela sa study. Mahal, iyan ba ang phone ni Miguel? Kinagat ni Isabela ang labi. Inilabas ni Mr. Santos ang isang laptop at ikinonekta ito. Na-recover po ang mga audio files. Lumitaw ang maraming files sa screen. Nakaayos ayon sa petsa. Iginagalaw ni Alfonso ang mouse. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang daliri. Pinindot niya ang pinakahuling file. Ni-record ito 2 araw bago ang aksidente. Narinig ang static mula sa speaker at pagkatapos ang boses ni Miguel. Ngayon ay December 29. Napahinto sa paghinga si Alfonso. 3 taon bago niya muling marinig ang boses ng anak. Tinakpan ni Isabela ang kanyang bibig. Marco, kung sakaling mawala ako, mapupunta ka sa shelter. Pagod ang boses ni Miguel. Ngunit malambing. Siguradong gagawa ka ng gulo doon. Sandaling katahimikan dahil iyon lang ang paraan para hindi kayo magkahiwalay ni Sofia. Sabay na napatingin sina Alfonso at Isabela sa screen. Kapag naging mabait ka, sabi nila, pwede kayong ipadala sa magkahiwalay na adoption. Basag ang boses ni Miguel. Kaya alam kong sadya mong gagawin iyon. Ako lang ang nakakaalam. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabela. Isang 8 taong gulang na bata, alam iyon. Na para hindi mawalay sa kapatid, kailangan niyang maging masamang bata. Kinuyom ni Alfonso ang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Kaya mo rin, pasan-pasan, si Sofia dahil natatakot kang baka kunin siya kapag ibinaba mo. Narinig ang paghinga ni Miguel. Isang malalim at mabigat na paghinga. Napaupo si Isabela sa sofa. Kailangan kong protektahan ang mga batang ito. Hinding-hindi sila dapat magkahiwalay. Mariin ang boses ni Miguel. Hindi ko sila ipapaampon kahit saan. Ako ang mananagot. Sandaling katahimikan. Maaaring malutas kung sasabihin ko kina mama at papa, pero sa sandaling iyon, magiging anak ng anak ni Chairman Alfonso de Villa ang mga bata at dudumugin sila ng mga taong tulad ng kuya ni Maria. Ang shelter, ang batas, ang media. Muli silang magugulo. Kaya itatago ko sila. Ako ang mag-isang magpapalaki sa kanila. Kapag nalaman ng mga taong tulad ni Rico, tapos na. Tinakot niya ako na kukunin ang mga bata. At sa tuwing kailangan niya ng pera, sinasakal niya ako, kaya nagtago ako. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala kina mama at papa, kundi dahil ayaw kong ilagay sa panganib ang mga bata. Patawad mama, papa, patawarin niyo po ako. Sa mga salitang iyon, natapos ang recording. Tahimik ang study. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Hindi makatayo si Alfonso mula sa kanyang upuan. Humahagulgol si Isabela sa sofa. Nakayukong nakatayo si Mr. Santos. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Alfonso. Kailangan nating kunin si Marco. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit mariin. Ngayon din, 1 oras ang lumipas, dumating sina Alfonso at Isabela sa shelter. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon kay Miss Cruz. Pakiusap. Hayaan niyo kaming makausap si Marco sandali. Ngayon po? Oo, ngayon. Nag-atubili si Miss Cruz, ngunit tumango. Sandali lang po. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas si Marco. Pasan-pasan pa rin niya si Sofia.
May pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Lumuhod si Alfonso, dahan-dahan at maingat. Marco, hindi sumagot si Marco. Narinig namin ang boses ng papa mo. Natigilan si Marco. May iniwan siyang recording. Tungkol sa'yo. Kinagat ni Marco ang labi. Alam namin na sinadya mong gumawa ng gulo para hindi kayo magkahiwalay ni Sofia. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Marco. Alam naming yakap mo si Sofia kahit sa gabi. Alam naming tiniis mo lahat mag-isa. Yumuko si Marco. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat. Napakagaling mo. Pinrotektahan mo ang kapatid mo. Nanginginig din ang boses ni Isabela. Hindi ka masamang bata. Ikaw ang pinakamabait na bata. Isang maliit na tunog ang lumabas mula sa bibig ni Marco. Ako po. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita si Marco ng kusa. Ayoko lang po kasing mawalay kay Sofia. Basag at nanginginig ang kanyang boses. Sabi po nila, kapag mabait, mas mabilis ipapadala sa magandang pamilya. Pero magkahiwalay raw po. Tumingala si Marco. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po kaya kung wala si Sofia. At hindi rin po niya kaya kung wala ako. Dinala ni Marco ang kanyang kamay sa likod ni Sofia. 3 tapik! Itinuro po iyan ni Papa. Sabi niya, kapag ginawa ko ito, makikilala ako ni Sofia. Hindi na napigilan ni Isabela at humagulgol siya. Sabi po ni Papa, sabi niya po sa akin noon. Noong bata pa ako, nagsimula na ring umiyak si Marco. Kaya iyon din po ang ginawa ko kay Sofia, tulad ni Papa. Niyakap ni Alfonso si Marco. Maingat, para hindi masaktan si Sofia. Umiyak si Marco sa bisig ng kanyang lolo. Ang iyak na 3 taon niyang kinimkim ay bumuhos. Lolo, Lola, oo Marco, umiiyak din ang boses ni Alfonso. Proprotektahan ka namin, ikaw at si Sofia. Niyakap din ni Isabela ang 2 bata. 4 silang umiyak ng matagal. Huminto ang mga staff na dumadaan, ngunit walang pumigil sa kanila. Tahimik lang silang nanood. Unti-unting humina ang iyak ni Marco. Ngunit hindi ito tumigil. Ang lahat ng naipon sa loob ng 3 taon ay lumalabas. Hinaplos ni Alfonso ang likod ni Marco. Dahan-dahan sa isang ritmo. Tulad ng ginawa ni Miguel. Nanginginig ang katawan ni Marco. Pamilyar ba sa kanya ang haplos na iyon? Tiningnan ni Isabela ang mukha ni Sofia sa siwang ng tela. Tahimik na natutulog ang sanggol. Tumulo ang luha ng lola sa noo ni Sofia. Sofia! Apo ko! Nanginginig ang boses ni Isabela, ngunit malambing. Matapos ang ilang sandali, tumingala si Marco. Namumugto ang kanyang mga mata. Talaga pong hindi niyo kami paghihiwalayin? Hinding-hindi. Tiningnan ni Alfonso si Marco ng diretsyo. Pangako. Dahan-dahang tumango si Marco. At sa unang pagkakataon, bahagyan niyang niluwagan ang tali ng tela. Mas nakita ang mukha ni Sofia. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay. Nag-atubili sandali si Marco bago hinayaang hawakan ng lola ang kamay ng kapatid. Hinaplos ni Isabela ang maliit na kamay ni Sofia. Isang mainit at malambot na kamay. Aming Sofia, proprotektahan ka ni Lola. Gumalaw ang kamay ni Sofia sa kanyang pagkakatulog. Hinawakan nito ng mahigpit ang daliri ng Lola. Umiyak si Isabela habang tinitingnan ang maliit na kamay. Tahimik na lumapit si Miss Cruz. Chairman ma'am, opo, nagpapatuloy na po ang legal na proseso. Maghintay lang po tayo ng kaunti. Salamat po. Yumuko si Alfonso. Marco, kailangan mo munang manatili rito ng kaunti pa. Kaya mo bang magtiis? Tumango si Marco. Opo, dahil nangako po si Lolo. Noong gabing iyon, pag-uwi ni na Alfonso at Isabela, pumasok sila sa kwarto ni Miguel, 3 taon nang hindi ginagalaw. Sa ibabaw ng desk, naroon pa rin ang mga gamit ni Miguel. Binuksan ni Alfonso ang drawer. May isang maliit na notebook sa loob. Pagbuklat, sulat kamay ni Miguel, kay Marco. 3 beses na tapik, kay Sofia. Mainit na yakap.
Hinding-hindi paghihiwalayin ang dalawa. Sa huling pahina, nakasulat, Mama, Papa, patawad. Hindi ko nasabi. Pero ang mga batang ito ang lahat sa akin. Pakiusap. Mahigpit na niyakap ni Alfonso ang notebook sa kanyang dibdib. Isinandal ni Isabela ang kanyang mukha sa balikat ng asawa. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Sumikat ang mga bituin sa labas. Ang mga batang sinubukang protektahan ni Miguel, ngayon ay sila na ang magpoprotekta, ang huling hiling ng kanilang anak. Ngunit kaunti na lang ang kanilang oras. Nagsisimula pa lang ang laban sa korte at nakahanda na ang pamilya sa Germany. Magtagumpay kaya ang mag-asawa bago pa man umalis ang kanilang mga apo? Isang linggo ang lumipas, araw-araw na nakikipagpulong si Alfonso sa legal team. Gabit araw na naghahanda ng mga dokumento ang mga abogado, birth certificates, proof of kinship, petition to stop adoption. Dose-dosenang papeles ang naipon. Inihahanda naman ni Isabela ang kwarto para kina Marco at Sofia, isang silid sa ikalawang palapag ng mansyon na nasisikatan ng araw. Naglagay siya ng 2 kama at nagpalit ng wallpaper. Isang maliwanag na cream na kulay. Sa tabi ng bintana, naglagay siya ng maliit na estante. Pinuno niya ito ng mga librong magugustuhan ni Marco. Mahal, tingnan mo ito. Hawak ni Isabela ang isang maliit na manika. Isang kuneho. Magugustuhan kaya ito ni Sofia? Oo, magugustuhan niya. Hinawakan ni Alfonso ang kamay ng asawa. Malapit na natin silang makuha. Sa wakas, sa 10 araw, pumasok si Mr. Santos sa study. Chairman, lumabas na po ang desisyon ng korte. Biglang tumayo si Alfonso. Nagmamadaling pumasok si Isabela sa study. Anong nangyari? Ngumiti si Mr. Santos. Kinilala po. Kumpirmado po kayo bilang kamag-anak at nabigyan ng custody rights. Napahawak si Alfonso sa desk. Nang hina ang kanyang mga tuhod, umiyak si Isabela. Talaga? Talaga bang makukuha na natin sila? Opo, ma'am. Opisyal na pong itinigil ang adoption sa Germany. Huminga ng malalim si Alfonso. Parang may sumabog sa loob ng kanyang dibdib. At naharang na rin po ang pakikialam ni Mr. Reyes. Paano? Dahil po sa tangkang pamemeke ng dokumento, binawi po ang kanyang legal rights. Binuklat ni Mr. Santos ang mga papeles. Wala na pong sinumang makakagalaw sa mga bata. Tumango si Alfonso. Sunduin na natin sila ngayon din. Opo, Chairman. Isang oras ang lumipas, dumating sina Alfonso at Isabela sa shelter. Masayang ngumiti si Miss Cruz. Congratulations po, Chairman, Ma'am. Salamat po. Sa tulong ninyo. Itinuro ni Miss Cruz ang pasilyo. Nasabi ko na po kay Marco. Nasusunduin na siya ng kanyang lolo at lola. Ano po ang reaksyon niya? Noong una po, hindi makapaniwala. Pero maya-maya, tahimik na siyang nag-impake. Nanikip ang dibdib ni Isabela. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Marco. Marco. Si Lola ito. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Marco. May dala siyang isang maliit na bag. At pasan-pasan pa rin niya si Sofia. Marco! Lumuhod si Isabela. Uwi na tayo! Kinagat ni Marco ang labi. Namula ang gilid ng kanyang mga mata. Talaga pong... Oo, bahay ninyo. Lumuhod din si Alfonso. Bahay ni na, lolo at lola, na bahay niyo na rin ngayon. Yumuko si Marco. Nanginginig ang kanyang balikat. Salamat po. Mahina, ngunit malinaw ang kanyang boses. Kinuha ni Alfonso ang bag ni Marco. Tara na, apo. Naglakad silang 3 sa pasilyo. Pinapanood sila ng ibang mga bata mula sa bintana. Lumingon si Marco. 3 taon siyang nanirahan dito. Ngunit ngayon, aalis na siya. Pagkasakay sa kotse, nakatingin si Marco sa labas. Unti-unting lumalayo ang shelter. Umupo si Isabela sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Natatakot ka ba? Umiling si Marco. Hindi po. Baka po panaginip lang ito. Hindi ito panaginip. Totoo ito.
Hinawakan ng mahigpit ni Marco ang kamay ng kanyang lola. Papunta na ang kotse sa mansyon. Bumukas ang malaking gate at bumungad ang malawak na hardin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ito po ang bahay? Oo, bahay niyo na ito ngayon. Huminto ang kotse at bumaba silang lahat. Bumukas ang pinto. Nakahilera ang mga kasambahay. Welcome po, senyorito. Welcome po, senyorita. Nagulat si Marco. Ngayon lang may tumawag sa kanya ng senyorito. Ipinatong ni Alfonso ang kamay sa balikat ni Marco. Huwag kang kabahan. Mababait silang lahat. Umakyat sila sa ikalawang palapag at binuksan ang pinto. Bumungad ang isang maliwanag na silid. 2 kama, estante, mga laruan. Sa tabi ng bintana, nakalagay ang kunehong manika. Dahan-dahang inilibot ni Marco ang kanyang tingin. Sa amin po lahat ito. Oo, sa inyo lahat, nakangiting sabi ni Isabela. Maingat na umupo si Marco sa kama. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tela. Unang beses na kusa niyang ginawa ito. Lumabas si Sofia. Nagising ang sanggol at kumurap-kurap. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay. Pwede bang kargahin ni Lola? Nag-atubili sandali si Marco, ngunit tumango. Maingat na kinarga ni Isabela si Sofia. Isang mainit at magaan na bigat. Ang ganda-ganda naman ng aming Sofia. Tumingala si Sofia sa kanyang lola at ngumiti. Umiyak si Isabela. Tinitingnan din ni Alfonso ang kanyang apo. Namumula ang mga mata. Pinanood sila ni Marco bago nagsalita. Lola, bakit iho? Ingatan niyo po si Sofia sa pagbuhat. Oo, sige. Mas maingat na niyakap ni Isabela si Sofia. Lumapit si Marco at itinuro. Ganito po, para komportable siya. 3 taon na mag-isang inalagaan ng kapatid. Mas alam niya kaysa kanino man. Marco, napakagaling mong kuya. Hinaplos ni Alfonso ang buhok ni Marco. Yumuko si Marco. Namula ang kanyang pisngi. Hindi po. Ako lang po. Hindi. Napakagaling mo. Niyakap ni Alfonso si Marco. Tahimik na umiyak si Marco sa bisig ng kanyang lolo. Walang tunog, dahan-dahan. Noong gabing iyon, 4 silang umupo sa hapagkainan. Malawak ang mesa, ngunit mainit ang pakiramdam. Nahihiyang kinuha ni Marco ang kutsara. Karga-karga ni Isabela si Sofia. Marco, kumain ka ng marami. Opo, dahan-dahan kumain si Marco. Masarap, ngunit mabagal. Tila gusto niyang namnamin ang sandali. Nagsalita si Alfonso. Marco, may sasabihin si Lolo. Ibinaba ni Marco ang kutsara at tumingala. Ang papa mong si Miguel. Isa siyang napakagaling na tao. Nanginginig ang boses ni Alfonso. Huli na nang malaman iyon ni Lolo. Patawad. Umiling si Marco. Hindi po. Mahal na mahal niya kayo. Hanggang sa huli. Nagpatuloy si Isabela. Hindi lang namin alam. Patawarin mo rin si Lola. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marco. Mabait po si Papa. Oo, mabuting tao siya. Hinawakan ni Alfonso ang kamay ni Marco. Ngayon, kami na ang magpoprotekta sa inyo. Para sa papa nyo. Tumango si Marco. Salamat po, Lolo. Isang mainit na katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Sa labas, papalubog na ang araw. Tiningnan ni Marco si Sofia. Nasa bisig ng kanyang lola, hindi na niya kailangang mag-isang magprotekta. Sa unang pagkakataon, parang gumaan ang kanyang mga balikat. Noong gabing iyon, unang beses na natulog si Marco nang walang tela sa likod. Lumipas ang 3 buwan. Dumating ang tag-araw. Nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Nagmistulang ginto ang mga bulaklak ng yellow bell at namumuuna ang mga buko sa puno ng kalachuchi. Tuwing umaga, naglalakad si Marco sa hardin. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Isabela, karga si Sofia. Iba na ang boses ni Marco kumpara noong 3 buwan na ang nakalipas. Naging malambing ito. Nawala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Sofia naman ay nagsisimula ng magsalita. La. Oo.
Bulaklak iyan. Ang talino naman ng aming Sofia. Mahigpit na niyakap ni Isabela ang kanyang apo. Nasa ikalimang baitang, sa isang elementarya, malapit sa mansyon. Noong una, nahirapan siyang mag-adjust. Hindi siya sanay makipagkaibigan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagbago. Dumalas na rin ang kanyang pagngiti. Lolo, pinuri po ako sa school kanina. Talaga? Bakit? Nasagot ko po lahat ng math problems. Hinaplos ni Alfonso ang ulo ni Marco. Ang talino naman ng apo ko. Namula ang pisngi ni Marco at ngumiti. Isang ekspresyon na hindi mo makikita noon. Lumusog na rin si Sofia. Laging chine-check up sa ospital at lumalaki ng maayos. Ang maputlang mukha ay nagkaroon na ng kulay. Ang maliit na katawan ay unti-unting lumalaki. Lola, tinawag ni Sofia si Isabela. Hindi pa perpekto ang bigkas, ngunit malinaw. Parang maiiyak si Isabela. Oo, apo, si Lola ito. Ikinubli ni Sofia ang kanyang mukha sa bisig ng Lola. Mahigpit siyang niyakap ni Isabela. Ang mainit na bigat na ito ay parang isang milagro araw-araw. Isang Sabado ng hapon. Nagbabasa ng libro si Marco sa sala. Umupo si Alfonso sa tabi niya. Marco, anong binabasa mo? Tungkol po sa mga bayani. Masaya ba? Opo. Pinagdaanan din po nila ang mga mahihirap na panahon. Sabi ni Marco habang nakatingin sa libro. Kaya po sila naging magagaling na tao. Tiningnan ni Alfonso ang kanyang apo. Hindi iyon isang salitang inaasahan mula sa isang 11 taong gulang. Masyado na siyang maraming pinagdaanan. Marco, magaling ka na. Ako po? Oo, ang pagprotekta mo sa kapatid mo. Ang hindi mo pagsuko. Alam mo ba kung gaano kahalaga iyon? Yumuko si Marco. Kailangan ko lang pong gawin iyon. Kahit na napakagaling mo, proud sa'yo si Lolo. Namula ang gilid ng mga mata ni Marco. Ngunit ngayon, nakangiti siya. Noong gabing iyon, nakahain na ang hapunan. Mainit na tinola, pritong isda, mga gulay, lutong bahay ni Isabela. Umupo si Marco sa tabi ni Sofia. Nakaupo si Sofia sa kanyang high chair. Sinusubukang kumain gamit ang kutsara. Ngunit hirap pa. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia. Sofia, ganito. Dahan-dahang tinuruan ng kuya. Ginaya ni Sofia ang kanyang kuya. Pinanood ni na Alfonso at Isabela ang eksena. Uminit ang kanilang mga puso. Marco, ang galing mo ng maging kuya. Nakangiting sabi ni Isabela. Kailangan po. Kuya niya ako! Buong pagmamalaking sagot ni Marco. Hindi na tulad ng dati na siya lang ang pumapasan sa lahat. Ngayon, magkakasama na sila. Nandyan din naman sina Lolo at Lola, dagdag ni Marco. Oo, magkakasama tayong lahat. Tumango si Alfonso. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa hapagkainan. Habang kumakain, natapon ni Sofia ang kanyang tubig. Mabilis na pinunasan ni Isabela. Okay lang, okay lang. Mukhang iiyak na si Sofia. Ngunit nang makitang nakangiti ang kanyang lola, ngumiti na rin siya. Huwag kang umiyak, Sofia. Okay lang lahat. Ngumiti rin si Marco habang tinitingnan ang kapatid. Ang ganitong araw-araw na buhay ay napakasarap. Walang nagagalit, walang umaalis. Ang magkakasama lang, sapat na. Pagkatapos kumain, tumulong si Marco sa paghuhugas ng pinggan. Wag na, Marco. Si Lola na. Tulungan na po kita. Hinugasan ni Marco ang mga plato gamit ang kanyang maliliit na kamay. Nagbanlaw si Isabela sa tabi niya. Magkatabing naghuhugas, sa labas, papalubog na ang araw. Isang kulay kahel na liwanag ang bumalot sa kusina. Marco, po, Lola? Masaya ka ba? Huminto sandali si Marco at tumango. Opo, sobrang saya ko po. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng katotohanan. Parang maiiyak si Isabela, ngunit pinigilan niya. Hinaplos na lang niya ang ulo ng apo. Masaya rin si Lola dahil dumating kayo. Gabi na.
Bukas ang ilaw sa kwarto ni na Marco at Sofia. Pinapatulog ni Isabela si Sofia. Pumikit ang sanggol sa bisig ng kanyang lola. Tulog na, aming Sofia. Kumanta ng lullaby si Isabela. Isang mahina at malambing na boses. Pinanood ni Marco ang eksena mula sa kanyang kama. Dati, siya ang gumagawa niyan. Gabi-gabing pinapatulog si Sofia, halos hindi na siya makatulog. Ngunit ngayon, si Lola na. Komportableng nagtalokbong si Marco. Marco, matulog ka na. Opo, Lola. Pumikit si Marco. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya nang walang alalahanin. Natutulog si Sofia sa kabilang kama at nasa tabi nila si Lola. Ligtas sila. Tiningnan ni Isabela ang dalawang bata. Mga payapang mukha. Paglabas ng kwarto, pinatay niya ang ilaw. Naghihintay si Alfonso sa pasilyo. Tulog na sila? Oo. Agad nakatulog. Magkasabay silang nagpunta sa study. Nakita nila ang larawan ni Miguel na nakasabit sa dingding. Tumayo si Alfonso sa harap nito. Miguel, nanginginig ang kanyang boses. Inaalagaan ni Papa ang mga bata ng mabuti. Ang mga batang sinubukan mong protektahan. Tiningnan din ni Isabela ang larawan. Nag-aaral na si Marco at lumalaki ng malusog si Sofia. Matagal nilang tinitigan ang larawan. Tinutupad nila ang huling hiling ng kanilang anak. Salamat, Miguel, dahil iniwan mo ang mga batang ito. Mahina at malambing ang boses ni Alfonso. Dahil sa'yo, nagkaroon kami ng mga apo. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng asawa. Mainit ang kanilang mga kamay. Noong gabing iyon, tahimik ang mansyon. Ngunit, hindi ito isang hungkag na katahimikan. Isang katahimikan na may hininga ng pamilya. Nanaginip si Marco. Isang panaginip kung saan nagtatakbuhan sila ni Sofia sa hardin. Habang nakangiting pinapanood sila ng kanilang lolo at lola. Isang panaginip kung saan hindi na kailangang tumakas. Mahimbing na natutulog si Sofia sa malambot na kumot. Ang init na naramdaman niya sa bisig ng kanyang lola ay naroon pa. Nakahiga sina Alfonso at Isabela sa kanilang kwarto. Mahal! Bakit? Tama ba ang ginagawa natin? Oo, tama. Nakikita mong ngumingiti ang mga bata. Sapat na iyon. Tumango si Isabela. Nakita nila ang mga bituin sa labas. Maraming bituin ang kumikinang. Isa sa mga iyon ay mas maliwanag. Nakatingin kaya si Miguel? Sigurado. Siguradong nakatingin siya. Tahimik na ngumiti ang mag-asawa habang nakatingin sa kisame. Kinabukasan, sumikat ang araw. Nagsimulang humuni ang mga ibon. Si Marco ang unang nagising. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang hangin ng umaga. Isang mainit at malambot na hangin. Tiningnan ni Marco ang kabilang kama. Tulog pa si Sofia. Payapa ang muka. Ngumiti si Marco. Hindi na kailangang mag-alala. Hindi na kailangan ng tela. Ligtas si Sofia. At ligtas din siya. Ngayon, sapat nang maging kuya. Sa sala, naghahanda ng almusal si Isabela. Ang mabangong amoy ay kumalat sa buong bahay. Lola, anong ginagawa niyo? Pumasok si Marco sa kusina. Naghahanda ng almusal. Ang aga mong nagising. Opo, hindi na po ako makatulog. Inilagay ni Marco ang mga kubyerto sa mesa. 1, 2, 3, 4. Para sa 4 na tao. Ngumiti si Isabela habang pinapanood siya. Bumaba na rin si Alfonso, ang bango ng almusal. Malapit na po. 4 silang umupo sa hapagkainan. Nakaupo si Sofia sa kandungan ni Isabela. Mainit na kanin, tuyo, itlog, sabaw. Isang simpleng almusal. Ngunit ang simpleng ito ay isang milagro. Kain na po tayo. Pinagsiklop ni Marco ang kanyang mga kamay. Kain na tayo. Sabay-sabay nilang sinabi. Ang tunog ng mga kutsara, ang tawanan, ang bulol na salita ni Sofia. Ang maliliit na tunog na iyon ang pumuno sa bahay. Sa labas, namumukadkad ang mga bulaklak.
ang pamilyang ito ay hinding-hindi na muling magkakawatak-watak. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa huli, pindutin ang subscribe at like para samahan kami at magbabalik kami na may mas magagandang kwento. Ang isang komento na maganda ang kwento ay malaking tulong na po. Ito, ang buhay na sumisibol.